الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, una sa lahat, atin pong munang ipinapaalala sa bawat manunod, ayan, ng ating live stream, pagkaraan po ng dalawang lectures, ayan, ay magkakaroon po tayo ng contest, ayan, sa pamamagitan ng question and answer contest. Ibig sabihin, kami po ay magtatanong dito batay sa naging paksa ng bawat lecturer, at kung sino po yung makakasagot ng aming tanong o mauunang sumagot sa aming tanong at tama po yung kanyang sagot, ay magkakaroon po siya ng prize na nagkakahalaga ng 300 pesos sa bawat tanong. Ayan. Sa bawat tamang sagot sa bawat katanungan. Ayan. Kaya pakinggan po natin maigi at share din po natin yung ating live para po maraming matuto at makalahok sa ating contest. Ayan, o paligsahan. Ayan. Alhamdulillah, ang atin pong paksa na tatalakayin ay halagang paksa, bagkos ito ay napapanahon. Napapanahong paksa. Kailangan po natin ito maintindihan, kailangan po natin ito matutunan. Una, pagkaraan ay maintindihan, pagkaraan ay maisabuhay, o di kaya ay makatugon. Makatugon doon. Inuulit natin, kailangan natin ito malaman. Pagkaraan ay maintindihan, pagkaraan ay maisabuhay, o di kaya ay makatugon tayo doon. Ito po ay napapanahon, hindi lang ito po ay pangkalahatan. Sa lahat po ng mga kamusliman, dapat po nila itong malaman sa parehong kalagayan ng mga marurunong at ng mga awam. Ibig sabihin ay ang mga mag-aaral ng karunungan sa Islam. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, o di kaya ay ang mga ordinaryong Muslim. Kailangan po natin itong malaman, lalo na yung ating mga nakapag-aral o mga mangangaral. Ayan. Ano ho ang ating paksa na tatalakayin? Ang paksa na ating tatalakayin ay ang syurut. Tandaan natin ito. Syurut at takfir. Syurut at tabdi'. Syurut at tafsiq. Ila غيره أو غير ذلك وغير ذلك. Yung mga kondisyon, ang mga kondisyon o syurut ng paghatol, ayan, paghatol sa isang tao bilang kafir, bilang mubtadi o mubdi', o di kaya ay mushrik, munafiq, fasiq, at yung iba pa. Bago ang lahat, ang paghatol na ito, tandaan natin, unang dapat nating tandaan, ang paghatol po
sa isang Muslim bilang siya'y kafir o mubtadi' o di kaya ay mushrik, ito ho ay napakabigat na hatol. Napakabigat na paghatol na hindi maihahambing sa ano paman. Hindi maihahambing sa bigat ng anumang paghatol sa anumang hukuman. Dahil ang nakataya rito ay ang kaligtasan ng tao dito sa mundo, higit sa lahat ay sa kabilang buhay. Ang kanyang kapahamakan at kaligtasan ang nakataya rito. Kaya naman ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, "Man qala li akhihi ya kafir." Sino man ang magsabi o tawagin niya ang isang tao bilang kafir. Ayan, bilang kafir. O ano pa mang mga tatawagan na maaari nating itawag sa ating kapwa mananampalataya. O kaya munafiq, o kaya mubtadi', o kaya mushrik, at yung iba pang mga ginagamit natin na katawagan na kung saan ay itinatawag po natin o di kaya ay ihinahatol po natin sa ating kapwa mananampalataya. Sino man ang tawagin niya ang kanyang kapatid bilang kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Ibig sabihin ay talagang magiging pasanin ng isa sa kanila ang salitang ito. O di kaya ay doon sa tumawag, sa ibang riwaya ay babalik sa kanya yung katawagan na yon. Ibig sabihin, siya ang magiging kafir. Siya ang magiging mubtadi'. Siya ang magiging munafiq. Siya ang magiging mushrik kapag ginamit niya ang katawagang ito sa sinuman na wala sa tamang pamamaraan. O di kaya ay hindi naganap ang kondisyon. Hindi naganap ang kondisyon. Sa isang pagkakaulat o pagkakasabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a rajulan bil kufri aw qala ya adu Allah wa laysa kadhalik illa hara alayh." Sino man ang tawagin sa pamamagitan ng kafir ang isang tao, o di kaya ay sabihin kalaban ka, kaaway ka ni Allah subhanahu wa ta'ala, samantalang hindi naman siya ganoon, ano ho ang mangyayari sa tao na yun? Wala kundi babalik sa kanya yon. Ibig sabihin, yung tumawag sa kanya ng kafir, siyang naging kafir. Ibig sabihin, yung tumawag sa kanya na aduwullah, ibig sabihin, kaaway, kalaban ni Allah, siyang naging kalaban o kaaway ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ka ang taong tinawag niya ay hindi karapat-dapat o hindi siya dapat tawaging ganon. Ayan. So, ganon ang bigat. Ibig sabihin, sa'yo nagre-reflect, sa'yo bumabalik ang katawagan na yun o di kaya ang paghuhusga na yun kapag hindi naganap ang mga kondisyon nito. So ngayon, tandaan natin, mayroon tayong dalawang pag-uusapan ngayon. 6 lang naman. Tatandaan natin ito, lalo na may mga question answer tayo. 6 ang kondisyon. Yung kondisyon na ito na 6 ay nahati sa 2, kaya magiging 12. 6 na conditions, syurut, at 6 na mawani'. Ibig sabihin ay harang. Kapag halimbawa, mayroong binanggit natin yung isang shart,
So, although, nandun yung shart na yon, pero mayroon siyang harang. At kapag nag-i-exist yung harang na yon, hindi natin ito pupwedeng pagbatayan para hatulan ang sinuman. Kapag nandun yung harang na yon. So, kailangan natin ito maintindihan. Hindi lang ang mga ordinaryong Muslim ang dapat makaintindi nito, kundi higit sa lahat yung mga maaalam. Napakagaan sa ating mga dila sabihin na si fulan ay mubtadi, si fulan ay mushrik, si fulan ay fasik, si fulan ay kafir, si fulan ay kalaban, kaaway ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo namamalayan na ikaw na nagsasalita noon, ikaw sarili mo, bumabalik sa'yo yung sinasabi mo. Ibig sabihin, dinidescribe mo yung sarili mo. Ikaw yon kapag ka hindi naganap yung mga kondisyon. Kaya kailangan natin ito malaman. So ang tanong ngayon, tanungin natin ang ating mga sarili. Alam mo ba yung 6 na ito? Ngayon, kung hindi mo alam, abay, bawiin mo yung sinabi mo. Nung sabihan mo siya na kafir, nung sabihan mo siya na mubtadi, nung sabihan mo siyang mushrik, bawiin mo yun. Bakit? Kasi hindi mo alam yun, sarili mo ang sinasabihan mo noon. Kasi hindi mo alam yung condition. Hindi mo alam yung condition. Saka na mo ngayon sabihin kapag alam mo yung condition. So napakahalagang malaman natin ito, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Tandaan po natin ito dahil malamang dito tayo kukuha ng maraming katanungan dahil ito yung napapanahong isyo. Bawat tamang sagot ay 300 pesos. Kaya malaki-laki din yon. Ngayon, hindi lahat ng nakakagawa ng bid'a ay mubtadi. Hindi lahat ng nakakagawa ng kufr ay kafir. Hindi lahat ng nakakagawa ng shirk ay mushrik. Hindi lahat ng nakakagawa ng fisq ay fasik. Walang talazum sa Ahlus Sunnah wal Jamaah, sa pamantayan ng mga Ahlus Sunnah wal Jamaah na sila yung mga as-salaf as-salih, wala pong talazum. Ang ibig sabihin ay la yastalzimu tafsiqu fa'ilin. Hindi ibig sabihin na porki nakagawa ng kasalanan yung isang tao ay matatawag ng siya fasik. Yung bid'a, yung fi'lul bid'a la yastalzimu tabdi'il fa'il. Tandaan natin ito. Kailangan mapagbukod natin ito. Yung paggawa ng bid'a, nakagawa si pula ng bid'a, hindi po necessarily o hindi po niya hinihiling hindi po niya hinihiling ang pagturing doon sa taong nakagawa ng bid'a na siya mubtadi. Kundi may kondisyon. Itong 6 na babanggitin nating kondisyon, dapat natin siyang tingnan. So 12, dahil syurut at mawani, hanggat hindi naganap, idha tawaffarati syurut, wamtana'atil mawani. Yun ang ginagamit ng ating mga ulama na term. Kapag ka naganap yung mga kondisyon at yung mga mawani nito, mga harang nito, ay nawala din, so saka na natin ngayon sasabihin na si fulan ay kafir. Si fulan ay kafir, si fulan ay mubtadi, si fulan ay ganito, ganyan, etc. Ay napakabigat ito na kasalanan. Ngayon, ano itong mga syuruk? Unang syuruk, lahat ito ay may batayan sa Quran at sa Hadith. Unang syart ay ang al-aql. Al-aql. Ang kanyang mani' ay al-junun. Tandaan natin ito. Al-aql, syart. Ang kanyang mani' al-junun. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay matino, so unang batayan yon. Kapag ang isang tao ay matino, unang batayan yon. Halimbawa, gumawa ng bid'ah ang isang tao. Gumawa ng bid'ah si fulan.
gumawa ng kufr si fulan, gumawa ng kasalanan si fulan. Kahit na sinong gumawa ng anumang kasalanan ginawa niya, shirk man yan, o ano pa mang kasalanan yan. O nang titingnan natin, ito bang gumawa nito ay aqil? Ibig sabihin ay may matinong pag-iisip. Ngayon, kung wala siyang katinuan sa isip, so mayroong mani. Junun. Ibig sabihin, hindi natin siya pwedeng hatulan. Kapag ka ang isang balyo ay nakagawa ng bid'a, nakagawa ng zina, uminom ng alak, nagnakaw, o ano pa mang ginawa niya, sumamba sa libingan, sumamba sa ibang Diyos, maliban kay Allah, sasabihin ba natin siyang musyrik? Ikaw na naghatulang magiging musyrik. Hindi siya musyrik. Sasabihin ba natin nagkakasala siya? Hindi siya nagkakasala. Bakit? Dahil mayroong mani. Ano yung mani? Yung junun. Ano sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rufi'a. O, tingnan ito yung hadith. Rufi'al qalamu an thalatha. Ibig sabihin, walang maitatala na kasalanan ang sa tatlong tao. Sa tatlong taong ito ay hindi na itatala ang anumang kasalanan na nagagawa nila. Anumang uri nito. Una, anin naim, ang taong tulog. Kaya nga po kahit anong napanaginipan mo, for example, tulog ka, napanaginipan mo, nagzina ka, napanaginipan mo, nagnakaw ka, sa Islam, kapag napatunayan at nandun yung surot, puputulan ka ng kamay. Kapag ka napatunayan, nandun yung surot, ay kailangan kang hampasin ng 100 beses kung binata't dalaga pagka ikaw ay nagzina. Pag may asawa, ay kailangan itong parusahan ng pagkamatayan sa pamamagitan ng pagbato sa kanya hanggang mamatay. Yun ang hatol. Pero kung nangyari ito sa panahon na ikaw ay tulog, dapat ka bang husgahan? Dapat ka bang hatulan? No, hindi ka mahahatulan. Bakit? Dahil ang taong tulog ay hindi nagkakasala. Kahit anong nangyari sa kanyang pagtulog, ay hindi ito nagkakasala hatta yastayqidha, hanggat hindi siya nagigising. Hanggat hindi siya nagigising. So, saka na pag nagising siya. Ikalawa, wa'anis sabi, ang bata, wala pa sa tamang gulang, hatta yahtalima, hanggat hindi pa umaabot sa tamang gulang. Ang bata, hanggat wala pa sa baligh, ibig sabihin sa tamang gulang, ay hindi siya maaaring hatulan ng ano paman. Hindi mo pwedeng sabihin na siya'y fasik, hindi mo pwedeng sabihin yung bata na siya'y mubtadi, hindi mo siya pwedeng sabihin musyrik, o ano pamang paghato, ano pamang mga masasamang mga katawagan na maaari nating itawag sa kanya. So dahil hindi na karapat dapat, sa'yo bumabalik yung katawagan na yun. Sa'yo bumabalik yung katawagan na yun. Wa anil majnuni hatta ya'qila. At yung taong baliw, yung taong nasisiraan ng bait, hanggat hindi bumabalik yung kanyang katinuan, ay hindi siya nahahatulan. Hindi siya nahahatulan. So, yun po ang dalil. Ikalawa, al-baligh. Ayan, ibig sabihin kahit na matino yung tao. Oh, ito dapat natin, dito natin sasalain. Halimbawa, si fulan ay gumawa ng bid'ah. Matatawag ba siyang mubtadi'? Sandali lang. Oops. Una, siya ba'y aqil? Aqil siya. Okay, lipat tayo sa ikalawa. Ano yung ikalawa? Siya ba ay baligh? Ayan. Ano ibig sabihin ng baligh? Nasa tamang gulang. Ang tanong ngayon, kailan aabot sa tamang gulang ang isang tao? Itanong nga natin sa ating mga sarili. Ito rin ay magkaiba po ang sinnul bulug at ang sinnut tamiz. Magkaiba po yan. Ang sinnut tamiz, yun yung naiintindihan mo ng mga bagay-bagay na pagbubukod mo ang pula sa puti, ang mababa sa, ang mahaba sa maiksi. Na pagbubukod mo ang gabi sa araw, yun yung tamiz. Pero ang bulog, not necessarily na ang batay umabot sa sinnut tamiz ay balik na siya. No, hindi. Iba po ang usapin sa sinul bulog. Sino ngayon ang nasa tamang gulang? So, mayroon pong mga kondisyon ito. So, ang kondisyon nito ay 3 sa lalaki, 4 sa babae.
So, ibig sabihin, hindi mo pa alam yun. Tapos ganun kadali maghusga ng bida mo mubtadi o kaya musyrik o kaya ng kafir. Samantalang hindi mo pa pala alam. Tatanungin ka kung kailan nasa tamang gulang yung bata. So, ibig sabihin, na mag-ingat tayo, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. So, ano po ang kondisyon? Para maturing na nasa tamang gulang ang isang tao. 4 sa babae, 3 sa lalaki. Una, kapag ka ang lalaki ay nakaka-experience na siya ng tinatawag na wet dream, nananaginip na siya, o sa madaling salita, ay pupwede na po siyang mag-asawa. Pupwede na po siyang mag-asawa. Ayan, alam natin yon. Not necessarily, i-detail natin yung pwede nang mag-asawa. Ibig sabihin, makakabuntis na. O sa babae ay maaari ng magdalang tao o maaari ng mabuntis. Isa yon. Ikalawa, ang kanyang pribadong bahagi ng katawan ay tinubuan na po ito ng makapal na buhok. Tinubuan na po ito ng makapal na buhok. Ibig sabihin, kapag wala pang buhok, yung kanyang pribadong bahagi ng katawan o di kaya ay patubo pa lamang, wala pa siya sa tamang gulang. Okay, ikatlo, bagaman may khilaf pagdating sa edad yung mga ulama, ngunit ang rajih sa mga muhakkikun na mga ulama ay sa edad na 15 years old. 15 years old. Pwede nang mag-asawa, makapal na ang buhok niya sa pribadong bahagi ng katawan, nasa 15 years old ang kanyang edad. Ito ang mas matimbang sa madhab ng mga ulama. Kasi mayroon sa mga ulama na ang kanyang opinion ay 12, pero mas malaman o di kaya ay mas mapanghahawakan, mas mapapanaligan yung 15 years old batay sa mga dalil. Hindi na natin kailangan i-details dito kasi ang ano lang natin, yung punto lang, dahil maigsi yung ating oras. Ngayon, pang-apat na mayroon sa babae na wala sa lalaki yung menstruation. Kapag ang babae ay nagka-mens na o na-experience na niya ang buwan ng dalaw, tanda natin ito kasama ito sa mga tanong. Kailan ang pag-abot ng isang babae sa tamang gulang? Kasama po yan sa tanong. So pagka nasagot po yan, mayroon kang 300 na prize. Ayan. Ngayon, itong 4 na nabanggit natin, na 3 sa lalaki at 4 sa babae, bagaman ang mga ulama ay isinama nila sa lalaki na kapag may biguti raw, ayan, kapag may biguti at may balbas, kasama rin yun sa alamatul bulug ng lalaki. Ngayon, itong 4 na nabanggit natin, kailangan ba lahat ito makita sa babae? O yung 3 na yun, kailangan ba lahat makita sa lalaki bago siya maturingang nasa tamang gulang? No. Kundi isa lamang, tandaan nyo isa lamang na makita sa babae o sa lalaki, sa 4 na ito, nasa tamang gulang na siya. Nasa tamang gulang na siya. Ngayon, balik tayo. Nasa katinuan siya, gumawa ng bid'a. Nasa katinuan siya, ayan, then, mahahatulan na to. Isa na, mayroon ng puntos. Ikalawa, siya ba ay balig? Siya ba ay balig? O balig siya? Paano mo nalaman na siya balig na sa tamang gulang? Dahil nasa kanya yung isa sa 4 na yon. Okay, go ahead. Lilipat tayo sa pangatlo. Lilipat tayo sa ikatlo. Ayan, lilipat tayo sa ikatlo. Ano ang ikatlo? Al-ilm. Ayan. Al-ilm. At ang mani' nito, at ang harang nito, ay ang jahl. Ayan. Ngayon, ito bang tao na matino ang pag-iisip na nasa tamang gulang na gumawa ng bid'a, ay marunong? Ayan. Mayroon ba siyang alam? Batid ba niya na bid'a yung kanyang ginagawa? Kaya dapat mapagbukod natin. Sabi ng mga ulama, mapagbukod natin yung dalawa. Yung ginawa at yung gumawa. Yung ginawa ba niya talaga ay bid'a? Baka naman sa pananaw mo lang bid'a, pero sa kanya ay hindi pala bid'a. So ibang usapin yun. Lalo na sa fiqh.
Halimbawa, bigyan ko kayo ng example. Sa madhab ni Imam Ahmad, ang tingin niya sa patuloy na o pagpapanatili ng pagkunot sa salatus subh, ito ay bid'ah. Batay sa kanyang madhab. Pero kay Imam Shafi'i, ito ay sunnah. O tingnan nyo, ang tingin ni Imam Shafi'i sunnah, ang tingin ni Imam Ahmad ay bid'ah. So ang tanong, may tuturing ba si Imam Shafi'i ng mubtadi'? Hindi. Kasi hindi yun ang tingin niya doon. Batay sa kanyang mga referensya. So ibig sabihin ay, nagkakaroon doon, anyway, yung pang-anim, actually, yung pang-anim, ang pinakadiniinan ng mga pantas na ito dapat ay isaalang-alang natin ito. Isaalang-alang natin yung tinatawag na bayan at yung syubha. Kasi kapag ka ang isang ulama ay mustabah alay, ibig sabihin, nalito lang siya sa kung ano ang katotohanan, hindi rin siya pwedeng ihukom ng mubtadi. Bakit? Kasi sa tingin niya, hindi naman bid'a yun. So sa tingin niya ay, ibig sabihin, malinaw sa kanya na yun ay jaiz, o kaya ay mustahab para sa kanya, batay sa kanyang mga batayan. Kaya hindi siya pwedeng ituring na hanggat nandun siya, kasi ito yung dapat nating tandaan. Nakakalimutan natin ito. Mga kapatid, huwag nating pag-isipan ng masama yung ating kapwa. Sa palagay nyo ba gumawa ng bid'a para masunog sa naglalagablab na po sa impyerno? Sinasadya ba niyang gumawa nun? Sinasadya ba niyang gumawa ng isang gawaing bid'a o kaya kufr para siya masunog sa naglalagablab na po sa impyerno? O dahil yun ang kanyang naiintindihan? So kailangan natin doon aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam ng pag-unawa. Lalo na kung tutuusin, halimbawa, lalo na sa mga kibarul ulama sa paglipas ng history. Marami sa kanila, marami sa ating mga kilalang mga ulama na nakaugnay sa tasawuf. Pero itinuring ba silang mga mubtadi? Marami sa ating mga ulama na nakaugnay sa ta'wil. Itinuring ba silang mubtadi'? Hindi po. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. So, nag-adan po. Patapusin po na natin yung adan. Then, inshallah, ay try natin na masummarize natin yung gusto nating sabihin. Pero tandaan nyo po ito dahil malaking kaalaman at napapanahon. Nag-adan po, ay ano po natin muna. Gitu di ko siya. Gitu di ka po makaisitan. Pero nagibuka ko simbayan dama. Kahit man sa nakasab ko kami ka nagbuatan kaya natin kami ka kamat nasunod mo sa masjid na mga around 10 minutes na ito kami kaya na start ang job is ano kapatid ko Pira kami nutos so kamatian. Balik sila dia ng kaibigan mo kan. Ito na wala dai. Ana ko na operational time yan. Hindi na mga taga magkakipay. Madali ka no. Kung gina na yung lagi ng tanis na ay pagtugo ko filter. Ay hindi ka nagpupara pa rin tumagal. Dito reservoir. May receiver yan. Kaya Malinaw. hindi ka tambang siya kaya siya.
Yes, yan. Mati lagi dari waya, mati na pagbo. Dasal-dasal. Ah, siya sa. Dami mo sa sigar second. Probably. Pero 7 di tagat ko. So alhamdulillah, tayo po ay nagbabalik, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. So inshallah po, pagka nag-iqama na po, ay magsasagawa po tayo ng salatul asr. Then pagbalik po natin after ng sala, ay magsisimula na po tayo sa ating question and answer portion, no? Contest. Ayan. So ipagpapatuloy po natin yung ating tinatalakay na napakahalaga. Doon po tayo huminto sa al-ilm. Pagka napatunayan natin na nasa tamang kaisipan, ibig sabihin ay hindi po nasisiraan ng bait yung tao, akil siya. Tapos siya po ay nasa tamang gulang, ibig sabihin ay hindi po siya bata, nasa tamang gulang po siya. Din pangatlo, siya po ay maalam. Alam po niya kung anong tinatawag na bid'ah. Tinatawag na bid'ah. Alam niya po kung anong tinatawag na shirk. Alam po niya kung anong tinatawag na kufr. Alam po niya kung anong tinatawag na anumang kasalanan. So, ibig sabihin, pag nakagawa si fulan ng kasalanan, nasa tamang pag-iisip, nasa tamang gulang, yung tao na yon. So, kailangan alamin natin kung siya ba ay nakakaintindi. Halimbawa, siya'y gumawa ng bid'a, naiintindihan ba niya yung bid'a na tinatawag? So kung hindi niya naiintindihan ng bid'a, so ibig sabihin siya jahil, hindi siya maaring hatulan ng pagkamubtadi. Pagkamubtadi dahil hindi niya naiintindihan. So ang kailangan ipaliwanag sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng bid'a. Ngayon kapag naiintindihan niya, napaliwanag sa kanya at siya'y nanatili sa paggawa ng bid'a na yun, so ibig sabihin ay mayroon na siyang tatlong natupad para mahatulan. Sapat na ba yun? Sapat ba na hatulan natin siya ng mubtadi dahil sa ginawa niyang bid'a na yun? Kahit pa alam niya kung anong tinatawag na bid'a, hindi pa po sapat. Tatlo pa lang po. So lilipat tayo sa pang-apat. Ano po yung pang-apat? Ang pang-apat, ito ang tinatawag na irada o di kaya ikhtiyar o di kaya amd. Siya ba sa kanyang paggawa ng bid'a, halimbawa sa kasal, gumawa siya ng bid'a sa kasal. Alam niya kung anong bid'a sa kasal. Gumawa siya ng bid'a sa patay. Alam niya kung anong halimbawa, lalo na sa atin, na talamak yung tinatawag na maatim. Ibig sabihin ay ang pagpapakain na halimbawa ng pamilya ng namatayan sa mga tao bilang iniisip nilang sadaka. Ayan. So, ito ay maituturing na bid'a sa uri niya. Sa uri niya. Ngayon, halimbawa, batik niya na bid'a yun, pero nagawa niya, siya ba'y hahatulan natin kagad ng mubtadi kahit alam niyang bid'a yun, tapos ginawa pa rin niya? Hindi. Hindi pa natin hatulan ng mubtadi yung tao na yun. O mushrik, o di kaya ay kafir. Hindi pa natin hatulan. Bakit? Mayroon pang kulang. So ano pang kulang? Gusto niya bang gawin yun? Gusto ba niya? Pinili niya bang gawin yun? O mayroon siyang ibang pakay? Kahit na mayroong bid'a doon, pero mayroon siyang gustong gawin na higit na ikabubuti ng pagkamuslim ng mga yaon.
Halimbawa, for example, alam niyang bid'a yung pagpapakain sa panahon ng mayroong patay. Alam niyang bid'a yun, halimbawa. Pero nasa isip niya na iyon yung pagkakataon niya para kumausap ng maraming tao na paaalalahanan niya patungkol sa mga turo ng Islam, lalo na ang kamatayan. Halimbawa, so hindi naman niya gustong gawin yung bid'a na yun, kundi ang gusto niyang gawin, da'wah. So ibig sabihin, hindi niya gusto yung bid'a, bagaman nakagawa siya ng bid'a dahil doon sa pagpunta niya, halimbawa doon, pero ang gusto niya, hindi nang gusto niya, kundi iba ang kanyang pakay. Hindi niya gusto yung bid'a na yun mismo sa uri niya, kundi mayroon siyang gustong maslaha. So hindi pa rin siya maituturing na mubtadi. Hindi pa rin siya maituturing na mubtadi dahil hindi niya gusto yung kanyang ginawa, kahit alam niyang bid'a na. So ngayon, yung bid'a, yung sinasabi kanina na ikhtiyar, ang mani' nito ay ikrah. Ang mani' nito ay ikrah. Ayan. Ngayon, mayroon na tayong apat. Aql, bulugh, al-ilm, ikhtiyar o irada o di kaya amd. Ngayon, panglima. Ano yung panglima? Ang panglima ay qasd. Qasd. Ano ibig sabihin ng qasd? Ibig sabihin, yung ginawa niyang bid'a na yun ay hindi lang niya gusto, kundi talagang pinuntiryan niyang gawin yon. Ibig sabihin, nasa puso't isipan niya na gawin niya yung bid'a na yon. Gawin niya yung bid'a na yon, yung kufr na yon, yung shirk na yon. At dahil sa naging maksud na niya to, ibig sabihin, naging layon niya na yon, na gawin yung bid'a na yon. Ibig sabihin, alam niyang ito ay bid'a at ginusto niyang gawin ito. At yun na talagang nasa intensyon niya, nasa katinuan siya ng pag-isip, nasa tamang gulang na siya. At ang tanong, mahahatulan na ba siya ng bid'a? Sandali lang. Mayroon pang isa. Pagkaraan ng qasd. Hindi pa ganap na mahahatulan siya ng bid'a. Ang pang-anim ay ang bayan. Ito yung adamut ta'wil. Ika nga ng mga ulama. Pero ang ibig sabihin, bayan. Malinaw ba sa kanya na bid'a yung gawain na yon? Baka naman mayroong ikhtilaf yung mga ulama, mayroon lang nagturing sa mga ulama na bid'a yon, at mayroon namang hindi nagturing sa mga ulama na bid'a yon. Tapos may kani-kanyang dalil at alam niya na mayroon sa mga ulamang nagturing ng bid'a, nagturing doon na bid'a, pero para sa kanya ay hindi doon sumasangayon, kundi ang nakikita niyang pananaw ay ang pananaw ng mga ulama na sumang-ayon doon o hindi nagturing doon bilang bid'a. So ibig sabihin, mayroon siyang syubha. Dahil sa mayroon siyang syubha at hindi naman natin nakikita sa kanyang pamumuhay, talambuhay ang paggawa ng bid'a, kundi ang nakikita natin sa kanya ay ang pagbabawal nito at ang pagbabawal ng bid'a ang nakikita natin sa kanya, o di kaya ay ang pagpapalaganap ng sunna, yun ang ating nakikita sa talambuhay niya. Yun nga lang, sa isang pagkakataon ay mayroon siyang paninindigan, halimbawa na itinuring ng ilan sa mga ulama na bid'a, pero para sa kanya hindi bid'a yun, so mayroon siyang syubha. Hanggat nananatili sa kanya yung syubha na yun, ay hindi natin maituturing na siya po ay mubtadi, siya po ay fasik, siya po ay mushrik, siya po ay kafir o ano pa mang katawagan dyan, hanggat hindi natutupad yung anim. Ulitin po natin, una ay ang aql, ikalawa ay ang bulugh, ikatlo ay ang al-ilm, ikaapat ay ang al-ikhtiyar, ikalima ay ang al-qasd, ikaanim ay ang bayan, adamut ta'wil. So ang mga mawani' nito, ang mani' ng aql ay junun, ang mani' ng bulugh ay sigar, ang mani' ng al-ilm ay jahl, ang mani' ng al-qasd, ang mani' ng ikhtiyar ay ikrah. Ayan, ikrah. Ang mani' ng qasd ay khata. Lahat ito may dalil sa Quran at sa Hadith. Ang mani' ng bayan ay syubha. So hanggat nariyan ng syubha sa tao, hindi siya may tuturing na
bid'ah, mubtadi dahil mayroong syubha sa kanyang pananaw. Hanggat nariyan ang khata, hindi siya maituturing na mubtadi dahil nagkamali lang. Hanggat nariyan ang nariyan yung ikrah, napilitan lang siya, hindi siya maituturing na mubtadi. Hanggat nariyan ang jahal, hindi niya alam, hindi siya maituturing na mubtadi. Hanggat nariyan ang sigar, ibig sabihin kabataan, wala pa sa tamang gulang, hindi siya maituturing na mubtadi. Hanggat nariyan ang junun, ibig sabihin ay pagkawala ng katinuan ng isip, sa mga panahon na yun ay hindi siya maituturing sa anumang ginagawa niyang kasalanan, na makasalanan o mubtadi o mushrik o di kaya kafir o ano paman. Pero kapag naganap sa kanya, idha tawaffarat hadhihi shurut as-sitta wamtana'at hadhihi al-mawani' as-sitta, ibig sabihin natupad yung 6 na kondisyon at nawala yung mga mawani' nito, so saka na natin siya pwedeng ihukom ng mubtadi, kafir, mushrik o ano pa mang katawagan na maari nating ihatol sa kanya. Ito ay nangyari po sa mga sahaba. Halimbawa, nakagawa yung mga sahaba ng ikakalabas sa Islam, pero hindi po sila nakalabas sa Islam dahil sa hindi naganap sa kanila yung ating mga kondisyon na tinalakay dito ngayon at yung mga mawani' na sa kanila yung mga mawani'. Halimbawa tulad ni Ammar bin Yasir na kung saan ay pinuri ang mga Diyos-Diyosan ng mga Quraysh at minura si Propeta Muhammad. Ikakalabas po ito sa Islam. Pero wala naman po ito sa kanyang puso. Hindi niya ito sinasadya, kundi ito napilitan lang siya. Halimbawa, ito yung bayan at yung syubha. Itong si Qudama ibn Mad'un, isang sahabi na umiinom ng alak sa panahon na yon. So, hindi po siya nahatulan ng kafir. Bakit? Kasi akala niya, doon sa ayat na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na walang kasalanan silang mga mananampalataya na gumagawa ng mabubuti. Laysa 'alal ladina amanu wa 'amilus salihat junahun, walang kasalanan sa mga taong naniniwala sa Allah, nananampalataya kay Allah at gumawa ng mabubuti sa fima, ta'imu, sa anumang kinain nila. So yung pag-inom niya ng alak, walang kasalanan doon. At least, naniniwala ko kay Allah, gumagawa ko ng mabuti, gumagawa ko ng pagsasala. So ganun sa pananaw niya, idha mattaqaw, hanggat natatakot sila kay Allah. So nagkamali siya ng pananaw. So siya ba'y nahatulan ng kafir? Hindi po siya nahatulan ng kafir. Dahil mali lang yung, hindi, ibig sabihin, lam yatabayan lahu, hindi naging malinaw sa kanya. O isa pa, sa nakwento ni Propeta Muhammad na yung isang lalaki na nagtaubat kay Allah subhanahu wa ta'ala, nakasakay siya sa kanyang sinasakyang hayop na kung saan lulan ang kanyang mga baon, kakainin, pangangailangan, at biglang nawala ito hanggang sa siya'y humiga doon sa ilalim ng puno at nawalan siya ng pag-asa, hindi na niya makita yung kanyang sinasakyan at inantay na lang niya na mamatay doon. Nung pagkagising niya ay nakita niya pagkagising niya na nasa harapan niya yung kanyang kamilyo na nandoon yung kanyang mga pangailangan. Dahil sa kanyang pagkatuwa, anong sinabi niya? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. O Allah, ikaw na alipin ko at ako na yung Panginoon. O, ikakafir din yun. Ibig sabihin, ikakalabas yun sa Islam. Pero nakalabas ba siya sa Islam? Hindi. Pinatawad po siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ikinatuwa yun ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. So ito ay khata, pagkakamali. Hindi siya nagkasala doon. Hindi siya nakalabas sa Islam dahil nagkamali siya. Dahil sa hindi niya yung sinasadya. Hindi niya iniisip na yun ang sabihin niya, kundi ibig sabihin yung sabakul lisan na tinatawag, na nakapagsalita lang siya dahil sa kanyang tuwa nang hindi niya naintindihan na mali na pala yung kanyang nasabi. At napagdadaanan po natin yan. Minsan, dahil sa ating pagkatuwa, ay iba na yung nasasabi natin na hindi pala yun ang ating intentionally na sabihin. So, hindi po yun. May lalabas ng tao sa Islam, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. So, mayroon din yung isang lalaki, ipinasunog ang kanyang, inutos niya sa kanyang mga anak, pag namatay ako dahil wala na siyang ihaharap na mukha kay Allah, sunugin niyo ako. At sinabi pa niya, kung kakayanin ni Allah na buhayin ako muli, makabalik sa kanya, abay paparusahan ako ng matinding parusa. So ibig sabihin, mayroon pa siyang question mark na
questionable pa sa kanya kung may babalik siya ni Allah subhanahu wa ta'ala pagkaraan siya sunugin at isaboy sa hangin ang kanyang ang pagkakasunog sa kanya para wala nang makita. Aming mga minamahal na kapatid at maula sa pananampalatayang Islam, pinatawad po siya ni Allah. Akala niya tama yung kanyang ginawa, pero mali po yun. Ikakalabas po yun sa Islam. Malaking kasalanan po yun. Pero dahil sa hindi naman po niya iniisip na yung kasalanan o malaking kasalanan na yun ang gusto niyang gawin, hindi po siya nakalabas sa Islam. Sa halip, pinatawad pa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. So marami pang dalil sa Quran, marami pang kwento patungkol dito sa 6 na kondisyon at 6 na mawani. Hanggat hindi natin nasala ang sino mang gumagawa ng kasalanan, hindi natin siya maituturing na makasalanan o mubtadi o mushrik o ano paman, kailangan ay masala sa 6 na ito, 6 na kondisyon at 6 na mawani. Pag nakitang naganap ito, so saka na natin sasabihin na siya isang mubtadi. So alhamdulillah, inshallah po sa ating pagbabalik mamaya ay magkakaroon na po tayo ng question and answer portion o ng contest na kung saan ay mamaya po ipapaliwanag natin kung paano yon. So magsasala na po tayo ng asr. So hanggang dito na lamang. Nawa ay itampok ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga mabubuting gawa at maging kapakipakinabang po sa atin dito pa lang sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Nawa ay magsimula rito na maintindihan natin, maunawaan natin ang qadiyya ng takfir at ng tabdi at ito ay matupad natin ng tama sang-ayon sa pamantayan ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, unang mga salaf as-salih, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ang huling sasabihin natin, without condition and hindrances. Kapag nawala yung kondisyon at yung mga harang, kapag tinawag mo yung isang tao na mubtadi, ikaw ang mubtadi, ikaw na nagsalita nito. Dahil hindi mo naiintindihan kung paano itabdi ang isang tao, itakfir ang isang tao, o di kaya ay ituring na mushrik. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good luck po sa ating question and answer contest mamaya.